Yes, magandang tanghali po. Ngayon po ay araw ng Martes at araw na naman ng Sangguniang Monitor. Ito po ang inyong lingkod, si Councilor Edic Piano. At ito naman po si Councilor Ted Marsan Estrella. Abangan niyo po kami at tutukan hanggang alas 2 ng hapon. Yes, diba, may bago tayong time slot, friendship, no? Siguro magmula po ngayong araw na to at sa mga susunod na mga araw ng Martes at Webes ay magsisimula po ang Sangguniang Monitor sa ganap na alas 12 ng tanghali at matatapos po ng alas 2 ng hapon. Yes, ayun ang ating bagong slot, friendship. At syempre mamaya abangan nyo po ang ating mga bisita. Meron tayo champion sa palarong pambansa sa Taekwondo Division. At saka po from a representative from DepEd, si Dr. Roderick A. Tadeo ng DO or Division of Olongapo City sa DepEd. So kung may mga katanungan po kayo o kaya po ay suggestion, pwede nyo po kaming kontakin sa smart number 0999-888-6509. At sa Globe naman, Friendship Edic? Friendship sa Globe ay 0917-421-3446. O kaya naman ay sa landline. Meron na tayong landline, diba? 222-6016. Yes, oo. So yun po, marami tayong talakayan na gagawin ngayong hapon. Kasama na dyan, friendship, baka pwede natin pag-usapan yung nangyaring public consultation noong Sabado, no, tungkol sa pagtatayo ng SM Complex dyan sa area ng Marikit, ng Gordon College, ng Convention Center. Yeah, so mamaya abangan nila yan, di ba, friendship? At syempre yung Brigada Eskwela na pinuntahan natin kahapon, yes. Friendship, pag-uusapan din natin. At yung pong mga bali-balita, katulad nung pong sa private hospitals na mag-honor na lang ng PhilHealth through reimbursement. So, sa private hospitals po to. At syempre, mamaya itatalakayin din natin ang sinabi ni CSC Chairman Francisco T. Duque III na pinapaalalahanan ng ating mga government against red tape. At sa iba pa pong balita, meron din mamayang gabi 6 p.m. ay last canvassing at coronation night ng Santa Rita. Wow, sa amin yan. Yes. At mamayang gabi na pala yun, friendship. Opo. At yung ating capstone graduation din, mamayang 6 p.m. na mangyayari sa Convention Center. Wow, oo. Meron tayong imbitasyon dito, friendship, di ba, sa graduation. Yes, ayun, mamaya magsasalita tayo dyan, ha? At syempre, meron din tayong featured article. Ito ay nakuha natin sa time.com, yung 10 things the greatest leaders all have in common. Wow, oo, diba? Mahaba-haba yan, friendship. Oo. At siguro, talakayan din natin. Alam mo, kaninang umaga nakikinig ako ng Bigwas at merong mga text messages na nagbabanta, no, sa ating mga broadcaster diyan sa Bigwas. Ang aga-aga pa, malayong-malayo pa ang eleksyon pero may mga threats na nagaganap. Death threats talaga. Oo, medyo palalahanan lang natin yung mga gumagawa niyan. Na ito pong mga kasama namin sa Bigwas ay mga legitimate broadcaster, journalist, malaki pong issue yan, magiging national issue yan kung sakaling gagawan nyo ng masama itong aming mga kasamang journalist dito sa Bigwas sa SBC. Oo, sabi nga, diba, transparency and good governance. Correct, diba? Kagawan. So mamaya sisimulan na natin yung ating padayam, unahin po natin. Mamaya si Jana Dominic Oliva, yan pwede ba nating i-preview? Yes. Si Jana. DJ Robbie. Ayan. Okay. Meron tayong si VTR na hinanda kay Jana. Yes. Naka-ready na ba? Gerard, yung ating VTR. Yes, panoorin po natin yung VTR ng ating champion. Sa Taekwondo. Sa Taekwondo, sa pambansa. Yan po. Okay. Ito po yung, saan ginanap ito, Jana? Laguna po. Ayun, sa Laguna, no? Ginanap ang palarong pambansa. So, ayan po si Jana, naka-ready na. Okay, saan ulit ginanap to, Jana? Sa Laguna daw, Laguna friendship. po. Okay, sa Laguna. Ayan, Jana, habang pinapanood natin, paki-komentaryo itong mga ginagawa mo rito. So, anong klaseng competition ito? Bale po yung nasa VTR po, PUMSE competition po. Bale, para po siyang sa karate na yung forms po. So, parang sa PUMSE po,
may specific po na measurements na hand movements and leg movements po talaga. So, sa PUMSE competition, imbis po na nag-a-add ng points, bawat movement po, may specific din pong score. So, pataasan po kayo ng score doon. Wow. So, ang galing ng parang exhibition competition na ito, no? Competition. Jana, talagang mismong competition. Kitang-kita natin yung husay ni Jana sa pagsipa pa lang. Friendship, kaya mo ba yun? Oo nga. ang taas ng kanyang Sipang ano lang. at diretsyong-diretso. Oo. Oo. So, yung mga lalaki dyan, no? Tiyak, walang makakalapit kay Jana pag loloko-loko. Oo. Dahil sa husay nito sa sports na taekwondo, no? At syempre, bantay sarado rin ng ating PTA President. Oo, yun, oo. Diba? Kaya Kaya talagang walang magloloko-loko talaga. alam niyo po mga kababayan, kasi po ang tatay po, ang father ni Jana ay ang presidente ng Parents Teachers Association sa Olongapo City National High School. Yan, nakasama namin kahapon sa ating brigada eskwela. Ito naman Jana, anong bali part 2 ito ng competition? Opo. Bale, nung palarong pambansa po, 2 pong PUMSE yung pinorform namin. Mhm. Tapos, yung score po namin ng first and second performance, i-average po. Tapos, see. dun po magtatali yung scores namin. So, ilang minuto lang yon Jana? Yung Bale, every performance po, binigyan po kami ng 1 and 30 minutes po. 1 and 30 minutes. Sino-sino bang mga kalaban mo dito, Jana? Buong Philippines po. Bale, Buong Region Pilipinas? 1, Region 2 po. Wow. Mhm. At ikaw ang representative ng Region 3, ganun ba? Opo. Mhm. Galing. Nag-iisang representative o meron kang kasama na Yung isa ko po representative kasama, ng Region 3? elementary po. 2 po kaming Olonga po Ah. na nakapasok po sa taekwondo. So, isang elementary at ikaw ay high school. Opo. Anong year ka na ba ngayon, Jana? 4th year po. Fourth year, so na po. graduating. Oo. Wow, at merong, eto, no? Yung, Yan, yung may kalaban na siya. sino yung kalaban mo dito, Jana? From Region 12 po. Ayun. So yung mga nakikinig po sa radyo, sa DWGO at hindi napapanood itong VTR, itong video na ipinalalabas namin ngayon, ipinapakita po kasalukuyan na si Jana ay ayun, nakikipag-compete, no, sa isang taekwondo competitor. So anong lugar itong kalaban mo, Jana? Anong province na nga? Jensan po. Jansan. Yes. Opo. Ang lugar ni Manny Pacquiao. Mm-mm. Ito bang pinaglalabanan nyo? Ano na ito? For Sparring competition na po. sparring Yung competition full na to. contact na po. So overall, Jana, ano yung napanalunan mong medalya? Silver medalist po sa sparring. Tapos yung kanina po, isa PUMSE, bronze po. So Ayan. silver and bronze. Ayan. So pinapakita yung mga nagwagi. At ayun nga si Jana, no? Silver and bronze yung kanyang napanalunan. Kailan to nangyari, Jana? May 4 to 9 po. May Ito 4 to lang. 9 na ginanap nga sa, Sa Laguna. Laguna, no? Itong palarong pambansa. Ayan. Sino yung... Ayan, at meron pang... May mascot pa sila, may mascot diba? doon. Mukhang yung governor yan eh, kundi ako nagkakamali. Opo, yun. Ang galing. Mascot ng Makagawa nga din governor ng ng sariling Laguna. sariling mascot. Ayan, okay na. Okay. Ayan. Ayun. Salamat. Jana, bumati ka muna sa ating mga taga-pakinig at taga-panood dito sa Sangguniang Monitor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. So si Jana po ay estudyante ng Olongapo City National High School. Opo. At siya ay 4th year na ngayon, no? Graduating student Opo. ng OCNHS. Ayan. So Jana, anong masasabi mo dito sa pagkapanalo mo ng silver and bronze sa nakalipas na sanggunian ng palarong pambansa? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil pinagkaloob niya po sa akin tong silver and bronze po sa last palarong pambansa ko dahil hindi na po talaga ako masyadong nag-expect kasi wala po talaga ako masyadong training. So, yung buong palarong pambansa po, yung laban ko po doon, parang natutunan ko pong mag-trust na lang kay Lord. Tapos, parang siya lang po talaga yung naging matibay kong sandigan nung lumaban po ako. Wow, ang ganda naman ang pagkasabi na yon, friendship ni Yes, Jana. Oo. friendship.
Imagine, hindi pa talaga siya nakapag-training ng talagang sapat, no? Na talagang buong-buo. Opo, lalo na po sa sparring. Oo, lalo na sa sparring. Pero sa sparring ka nagka-silver, di ba? Opo. Oo, imagine that. So, Friendship, talagang, gusto ko lang tanungin magaling. si Jana, ano yung naging inspirasyon mo para makamit mo yung mga achievements mo? Si Lord po, first of all. Tapos yung family ko po and yung supporters po, yung friends and yung coach ko po and trainer. Wow. Ilan kayo magkakapatid, Jana? Dalawa po. Yung isa ay athlete din, katulad Hindi mo? po, 5 years old pa lang po. 5 years old. So, ikaw ang panganay sa Apo. inyong magkakapatid. Oo, na tatlo, no? Mm-mm. Ayun. Dapat may plano ka na rin pag nag-college ka kung saan ka para kung gusto mong ituloy yung pagiging taekwondo, ano mo, di ba? Opo, Go UP. Bali po sa college po, varsity po ako ng UP Diliman. Yes. Wow, Oo, galing. congratulations. Okay ba yun? Opo. Ay, oo, wow. Congratulations. Congrats, Wow. ayan. Oo, meron Oh, naman UP tayo. Diliman, UP Manila, lahat pala. So, meron na naman tayong taga-UP Yes. friendship na taga-Olonga po sa, syempre. Sana nga, di ba, Oo. lahat ng taga-UP dito sa Olonga po, ay meron tayong organization. Yun yung binabalak natin, friendship, na pagsama-samahin lahat ng mga alumni at yung mga nag-aral at nagturo sa Universidad ng Pilipinas sa lahat ng system ng UP. Yes, Oo. pagbutihin mo dyan na, ha? Opo, thank Oo. you po. At kami ay nakahandang bigyan ka ng resolution sa Sangguniang Panglungsod ng Olonga po Thank you na kina-congratulate yung inyo, yung kayong mga nanalo dyan, no, sa palarong pambansa at talaga namang ang Olonga po ay lubhang natutuwa sa pagkapanalo nyo yan. Maraming salamat po. Okay, Siguro, friendship. last na friendship, bigyan natin siya ng konting mensahe para dun sa mga gusto rin maging atleta, Mm-mm. para maging inspirasyon. At alam ko namang iniidolo ka rin ng mga youth natin ngayon. Oo, at congratulations sa iyong tatay dahil mukhang oo. Siyempre, rin, napaka-supportive, tuwang-tuwa rin, diba? oo, napaka-supportive. Dapat naman talaga po na pag ganitong mga talent, pag ganitong merong skills ay dapat talagang sinusuportahan natin para tuloy-tuloy. Yes, Jana, nasa iyo yung panghuling pananalita. Gusto ko pong i-encourage lahat ng kabataan na involved sa sports na sa tuwing lumalaban po or nagte-training, unahin po talaga muna si Lord kasi siya po talaga yung magbibigay ng lakas sa atin and siya yung gagabay at tutulong sa atin. And sinasabi ko po na sa tuwing natatalo tayo or nasasaktan, nadadapa tuwing laban, huwag nating kalimutang bumangon kasi pagsubok lang yun, bahagi yun ng pagiging atleta natin. Lahat ng magagaling na atleta, yung mga veterans na rin, nakakaranas din po ng pagkatalo, pagkabigo, kasi bahagi talaga ng pagiging buhay atleta yan. And gusto ko rin po isabihin na sa pagkabigo man o sa pagkaranas natin ng tagumpay sa buhay, lalong-lalo na sa sports life, purihin po natin at pasalamatan si Lord, tsaka yung families, friends, coach and trainers natin na hindi tayo iniwan sa paglalakbay natin sa field ng sports. Yan lang po. Wow, Galing. very well said. Napakahusay ng pagkasabi. Kagawa, the friendship, hindi ito si Jana. Mukhang hindi lang magaling talaga doon sa larangan ng sports, sports yes. na kundi nakikita mo na busilak yung kanyang puso, no? Na merong mahusay at pinakamalaki, well-bred, no? Pinalaki ng kanyang mga magulang na sa tamang paraan. So again, congratulations, Jana. Maraming salamat Oo, sana po. ay magtuloy-tuloy pa ang iyong mga tagumpay at sana maging maayos pa yung iyong pagpasok sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. So again, congratulations at mabuhay po ang Olonga po. Friendship? Yes, at syempre magbabalik po ang Sangguniang Sangguniang Monitor. Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo,
ballroom dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at this time, tuloy-tuloy na rin friendship, yung Yes. ating isa pang pangunahing guest ngayong hapon na taga DepEd. Ikaw na magpakilala, Yes, friendship. walang iba kundi si Dr. Roderick A. Tadeo. Siya po Dr. yung Tadeo. Education Program Supervisor ng ating Division Office sa DepEd. Hi sir, good afternoon po. Good afternoon, sir. Mm-mm. Sangguniang Monitor at sa lahat po ng tagapagkinig ng ating himpilan. Wow, Yes, ang oo. ganda ng boses ni sir, no? Tayo po ay napapakinggan over TV Channel 22 at sa DWGO sa radyo naman po. Ako po ay pinadala ng ating buting superintendent si Sir Jesse Di Ferrer. So akin po siyang kinakatawan sa oras na to. Ayun, oo. So DepEd talaga, no? Ang institusyon na pinanggalingan ni Sir Tadeo. Unahin na natin, friendship, yung ating, syempre, malapit na yung pagbubukas ng ating mga klase. Ano po ba yung Oplan Balik Eskwela, sir? Ito pong Uplan Balik Eskwela na to ay ito po yung convergence ng iba't ibang sangay or ahensya ng ating gobyerno. Actually, sa mamaya pong alauna 1:30 magkakaroon po tayo ng pagpupulong na gaganapin po sa Olongapo City National High School kung saan inimbitahan po natin ang mga representatives from Department of Health, DILG, DTI, OTMPS, PNP, among others. Kasama po ng ating mga district supervisors relative to the opening of classes sa June 2. So, June 2, sir, yung opening of classes. Yes, Kagawad. Ayan. So, kahapon po, inatinan din namin ni
Friendship Edic Piano, yung ating Brigada Eskwela. Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag ano po ba yung nangyayari sa pag sinabing Brigada Eskwela? So yung Brigada Eskwela 2014 po natin or tinatawag po nating Schools Maintenance Week, ito po yung paghahanda ng atin pong mga eskwelahan na nagsimula po kahapon May 19 to May 23 kung saan inihanda po natin ang ating mga paaralan nang sa gayon sa pagbubukas po ng klase ay handang-handa na po yung ating mga eskwelahan na kung saan dito po ay inaanyayahan po natin lahat po ng ating mga stakeholders, internal man or external yan, na magbigay ng kanilang oras, ng kanilang even the resources sa pagkukumpuni, maaring sa pagpipintura, okay, sa ating mga classrooms para maging handa na po sa pagbubukas ng klase. Sir, kapag may gustong mag-donate o magbigay ng tulong, sino ang pwede nilang kausapin o kontakin? Maari po nilang sa pinakamalapit pong eskwelahan kung saan po yung ating mga organizations o mga individual na gustong tumulong sa ating Brigada Eskwela, maari po silang pumunta sa mga pinakamalapit na eskwelahan. Sa At doon kanilang- po ay yung kanilang punong guro. Yung principal, opo. So sir, itong Brigada Eskwela ay national project to, no? Na isang araw at may specific time, no? Tama ka dyan, Kagawad. Pero hindi lamang po siya isang araw. Nagkataon lang po kahapon, kick-off ceremony po natin. Kick-off. Na ginanap po sa Sa buong Olongapo City. Pilipinas ito. Yes, Kagawad. Ginanap lamang natin sa Olongapo City National High School. At yun nga, no, nakasama namin kahapon, Friendship, di ba? Ang mismong principal ng Olongapo City National High School, nandoon siya. Yung presidente po ng Parents Teacher Association, nandun din po. Yun pong aming barangay captain ng East Tapinak ba, Friendship? No, si barangay captain Meng Buenafe. Meng Bonafe ay nandoon din po kasama yung kanyang mga kagawad para magbigay po ng tulong, and eventually dumating po ang ating city mayor at ang ilan naming mga kasama sa sangguniang panglunsod. 7:30 pa lang daw, nandun na si Vice, sabi niya. At Si Vice Cerezo. unang-una si Vice Mayor Rodel Cerezo na nandoon sa Nakala niya daw 7:30 ang program. Ayun. Pero naging masaya naman po yung kick-off ceremony ng Brigada Eskwela. Ayun. Meron pa po kaming mga ibang katanungan, Sir Roderick. Like, unang-una po, dito sa Olongapo, kasi po, di ba, dapat pag pampublikong eskwelahan sa mga elementarya, at kasama na rin ata ang high school, ay dapat po ay libre, no? Kasi maraming mga tumatawag sa aming opisina, nagpupunta sa aming opisina rin, na nagtatanong po, yung iba ata ay medyo napipilitan magbayad dahil po sinisingil sila sa ating ng kanilang mga guro sa ilaw at saka sa tubig sa mga eskwelahan. Paano po ang sitwasyon? Ano pong Friendship, masasabi niyo bago dito? sagutin ni Sir yan, yung siguro tinatawag nating no collection policy. Dapat may paliwanag ni Sir Tadeo kung ano po ba talaga yon. Tsaka yung bayad ng kuryente at tubig, yun nga po. Yes, Sir, sir. please. Yun pong ating tama po yun. Sa DepEd Order number 41 series of 2012, sinasabi po rito na talagang DepEd is implementing the no collection policy. Na during enrollment po, wala pong babayaran ang mga estudyante. Actually, kung pasado po sila at doon po naman sa eskwelahan talaga sila mag-i-enroll, automatic na enroll po sila unless sila po ay pupunta sa ibang eskwelahan, halimbawa magta-transfer, yun po yung kukunin nila yung Form 138 at magpapalista po sila sa school na kung saan sila ay lilipat. Now, malinaw po doon na during enrollment, wala pong babayaran. Na po pwede lamang pong mangolekta pagkatapos po ng 2 buwan. Yung Ayun PT, pala yun. pagkatapos po ng 2 buwan, Kagawad. No kung saan, collection during during June and enrollment July. na hindi po para hindi Yes. po detrimental sa mga magulang na wala pong saban nating walang sapat na ipon during the opening of classes or enrollment na magiging pasanin po ng mga magulang. Tama po yun. Nakalagay po kasi yan sa ating constitution. no? Yes, Kagawad. Na yung libre pong pag-aaral. Lalo na po yung mga mahihirap natin mga Then meron tayong mga tinatawag na authorized contribution like Alay Lakad, Red Cross, Girl Scout, Boy Girl Scout, Scout, Boy Scout. Then yung ating PTA, hindi po siya
mandatory, hindi siya compulsory. Maaaring mangolekta yung Voluntary pa ating rin. Parents Teachers Association pagkatapos po ng tinatawag nating assembly General among the assembly, parents. yes. Then sila po yung magtatakda kung magkano yung kanilang sisingilin. Opo. Sir, linawin ko lang. Halimbawa po nagpatawag ang PTA ng General Assembly ng lahat ng PTA or ng PTA or Parents Teachers Association po yan, di ba? Yes, Kagawad. Halimbawa po, may napagkasundo ang fee na babayaran. Ito po ba ay dapat lahat ng teachers and parents ay nakapirma? Actually po, just like in the case of Olongapo City National High School, malaking eskwelahan po kasi. During Opo. election time, so yung maghahalal ng kailang PTA officers sa classroom. Yung PTA president ang siyang pupunta naman by year level. Thus, kung sino po yung ating mga pangulo sa bawat classroom, sila po yung Sila magiging tinig representative. representative kung kaya't meron na tayong tinatawag na Mother PTA. Dahil sila Okay. po ang bubuo ng tinatawag nating Mother PTA chapter kung saan anumang mga pinagkasunduan or pinagkayarian during the assembly or during the meeting, so ito na po yung magiging boses ng ating mga magulang. So, hindi naman pala kailangan lahat talaga pumunta. Pero mahalaga rin, sir, di ba, na lahat talaga ng parents ay alam kung ano yung mga pagmimitingan. Tama po yun, Kagawad. Kaya nga dun po lang sa classroom meeting, mahalaga po na yung presensya ng bawat magulang nang sa gayon alam nila kung anong nangyayari. Halimbawa, yung PTA natin, yung collection natin last year, saan ba napunta yan? Kasi pinapaliwanag during the meeting. Opo. Proud naman ako sa halimbawa sa Olongapo City National High School. Marami tayong magulang dyan na hindi sapilitan yung paniningil ng PTA. Ngunit nandun yung voluntaryo nilang pagtulong, pagbibigay ng kanilang resources sapagkat nakikita nila na yung mga perang, yung contribution nilang yan ay nagagamit sa kabutihan or pagganda ng ating eskwelahan. At the end, yung ating mga learners, yung ating mga anak na nasa eskwelahan, sila rin naman ang nakikinabang. So, napupunta sa tamang paraan talaga. Tama, Kagawad. Okay, sir, dumako naman tayo dun sa ibang paksa na medyo, alam ko, naging medyo mabigat din para sa DepEd. Yung pong yung grade 7 na, o nga po, samot-saring problema na po, yung kinakaharap ng DepEd. Dito po sa Olongapo, paano nyo po binibigyan paraan itong pagpasok ng grade 7 na mandatory? Actually, Kagawad, for now, bago ako pumunta rito, we're conducting the grade 9 training of teachers sa rollout, regional training sa Columban College. Siya yung aming TEI. So actually, hindi na lang grade 7. Pang-ngatlong taon na natin. So grade 9 teachers na yung ating train. Since ito yung bandato ng ating DepEd as per Republic Act 10533 or yung ating Enhanced Basic Education Program, so wala tayong magagawa kundi sundin itong pagbabago nito as one of the key reform thrust ng ating Pangulong Aquino. Pero nasusundan naman po like yung kakulangan sa mga classrooms. According po sa mensahe ng ating secretary, si Secretary Brother Armin Luistro, sinasabi niya na napunan na natin yung kakulangan ng ating mga paaralan, ng ating mga classrooms, yung ating mga teachers. Actually, every year nagdadagdag po tayo. Just this year alone, noong May 15, tinawag na po namin yung mga bagong teacher 1 natin, 49 sa high school, Okay. 9 kindergarten teachers at isang elementary teacher. So napunan na po, no? May bago tayong item, the 59 items for the division of Olongapo City. Last year, more than 80 plus po yung ating new teachers. So napupunan po natin yung kakulangan ng teachers natin. Then relative naman po sa facilities, halimbawa po sa classroom building, maganda po na meron po tayong tinatawag na PPP. Yung public-private partnership. Okay, yung mega-wide, actually nakita ko sa Olongapo City National High School, nandun din ako kagawad. Yun nga lang, because of the training sa grade 9, umalis din agad ako dahil may dumating naman akong kahalili. So, patapos na rin yung isang PPP building natin doon na magagamit po ng ating mga mag-aaral. Saan po located yun? Dito po sa Olongapo City National High School between the TLE building at sa yung ICT building. Nasa loob po siya. Okay. Then marami po, sa New Cabalan National High School, meron din po tayong PPP doon. Meron po tayo sa Gordon 1 Elementary School.
Meron po tayo sa Okabis. Yes, sir. Ito po yung programa ni Pinoy, sir, di ba? Yes, ma'am. Yes, na marami talagang itinatayong eskwelahan dito sa atin. Dahil ito yung sagot po nila sa kakulangan ng mga classrooms, di ba, Tama sir? ka, Kagawad. Sir, meron tayong text galing sa teleponong 0999-888-6509. Doon po siya nag-text. Sabi po, ewan ko lang po kung masasagot nyo. Sir, pakitugunan naman dito sa Barreto yung field trip sinasama sa grade. Yun lang po. Sana matugunan daw yun. Ano daw yun? Field trip. Malinaw po sa ating Sinasama mga sa kaguruan na ang field trip hindi natin isandasama even sa computation po ng kanilang co-curricular activities. Malinaw po yan na direktiba po ng ating kagawaran. Titingnan po natin specifically for Barreto. Barreto, So, sir. bibigyan po natin ng solusyon na yan since meron po tayong supervisor in charge doon. So, magiging concern po ng ating supervisor in charge. Pero malinaw po sa ating kagawaran na hindi kasama ang field trip sa computation ng grade ng mga bata sapagkat So, yun nga pong malinaw sinasabi po nating education for all, no child left behind policy. Whenever a child attends or participates in a field trip, see to it that the teacher has also provided other means, okay, in order for that child to get the same grade. For, kung ginamit nila sa field, alimbawa, ginamit ang field trip as one of the components of their grades, pero bawal po yun. Okay. So, malinaw yun, ha? Bawal po yun. So, Okay. tutukan natin yan, friendship. Oo, Edit sa Barreto friendship. yan, ha? Oo. Mamaya po, tuloy-tuloy lang yung ating panayam kay Sir Roderick Tadeo. At magbabalik po ang Sangguniang Monitor pagkatapos po ng pagpapakilala ng ating himpilan. Huwag po kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo, DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Okay, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating panayam sa kay Dr. Tadeo, no? Friendship,
Meron pang marami tayong mga text. Yes, friendship, may mga nagpapatanong lang. Oo. Yung sa pag-hold daw po ng mga class cards or cards mismo nila, dapat po ba ay bayaran? Kung ano mga dapat bayaran? Paano pag may kulang? O kaya yung sa kuryente at tubig? Paano po yun, sir? Malinaw pa rin, Kagawad, na nakasaad sa ating DepEd number 42 series of 2012 na hindi sapat na dahilan na i-withhold yung mga credentials ng bata dahil sa walang kakayahan na magbayad. Yun nga lang, may apila rin tayo sa ating mga siyempre, kailangan balansehin natin. So ano po ba yung kakulangan na yan na sinisingil po ng ating mga guro na kung alam po nating lehitimo at alam po nating nagamit po ng ating mga anak. So, yun po yung apila namin na subukan din natin na tingnan, then tulungan din yung ating paaralan kung kinakailangan naman. Pero malinaw po na hindi dahilan yung hindi pagbabayad sa mga kakulangan nila para i-withhold yung kanilang credentials. Tama po yun, Sir Roderick. Meron pa namang, yung iba naman, no, na nagtatanong, ang naniningil daw sa kanila ay hindi yung mga guro, hindi yung principal, kundi yung PTA. So, paano po ito? Kasi parang baka ginagawang dahilan yung PTA na hindi mga tiga-DepEd yung naniningil para sabihin na, hindi naman tiga-DepEd yan. So, legal yan, no? Yan Tama yung nga dun, sinasabi ng Kagawad. PTA. Malinaw din po dun sa DepEd number 42 series of 2012 na hindi pwedeng maningil or mangolekta ang ating guro sapagkat yun po yung nakasaad sa Republic Act 7836, Okay. yung professionalization of the teaching profession. Na ang po pwede lamang pong mangolekta ng mga authorized contributions ay ang ating PTA. Okay, so yun po, malinaw po yun. Meron pa pong isang actually teacher itong na nagkaroon ng sariling observation. Yun pong ibang teacher natin sa Gordon College ay ano bang tawag doon, friendship? Imbis na magpatuloy sila sa pagtuturo sa Gordon College, ang ginawa nila, nag-apply sila sa DepEd at ngayon ay nakapasok na sila bilang mga guro sa high school, no, sa pampublikong paaralan. Oo. So, paano niyo ito tinitignan, Sir Actually, Roderick? friendship Oo. hindi lamang sa Gordon College, kundi marami sa private schools. Sa private at talagang schools, oo. lumipat at gustong-gusto nilang mag-apply sa DepEd. Oo, ano bang phenomenon niya? Phenomenon talaga. Unang-una, Kagawad, sir, ay siguro yung exodus of teachers coming from from hindi dati kasi ang issue natin private to public. Now, tertiary to secondary to DepEd. Bakit po kaya? Unang-una tinitingnan po natin dyan because of the advent of the K-12 again. In 2016, 2017, wala pong papasok na maaring isang dahilan yun na wala pong incoming first year college. Yes. Sapagkat yun pong ating mag-graduate ng 2015 to 2016 ay magkakaroon pa yung senior high school. Sila po yung first batch. Thus, kung itong mga teachers natin maaring may worry po sila na lalo na kung GE courses yung kanilang itinuturo marahil, meron po silang agam-agam na ma-deload sila, mawalan sila ng trabaho. Okay? Dahil yung ating graduates po ay magiging senior high school. Yung grades 11 and grades 12 po natin. Grades 11 and 12. So that explains, Maaring itong- isa pong isa factor sa yun. dahilan. Okay, security of tenure of office or economic security. Yes. Ayun At po. saka balita ko ay mas malaki na dehamak talaga ang sahod sa pagtuturo ng mga public may schools, di po mas ba? magandang benefits. Hindi ko kayang i-compare kasi yung salary nung for si GC or kaya sa amin. Sa DepEd po kasi ang T1 namin ay nasa about 18,000 18. plus you have the column. O, Medyo tingnan malaki-laki mo. na rin. Oo. Not Mga bad. private schools, usually nga may 10,000 pa, May di ba? 8,000 Starting. may May 8,000 pa. 8,000 pa, di ba? Lalo na dito sa Olonga po, Opo. yung mga pasweldo kasi ng ating mga private schools ay hindi sapat, no? Hindi katulad ng mga malalaking mga pribadong Paaralan. eskwelahan Yes, Kagawad. sa Metro Manila. Ang problema mo ngayon, friendship, ang daming nag-resign sa mga private Ayan na. oo. ng mga private school teachers. Yun pala, hindi naman sila nakapasa. O kaya ay hindi po sila na-hire pagdating sa ranking, di ba? Siguro. Actually, during Mas malaking problema. nung ranking pa lang, Kagawad, concern na rin namin yan na hindi namin agad-agad tinatanggap yung ating mga applicants kung sila'y directly connected pa sa kanilang eskwelahan. Hinahanapan namin sila ng clearance I kasi see. mahirap din. Oo, tama. Para Ganun mabigyan rin ng sapat na panahon yung ating mga ibang paaralan, pribado man or sa kuleyo,
na makapaghanap din ng replacement ng ating yung mga teachers na nagbabalak na lumipat sa DepEd. Kaya pala. Yun nga po. Ang problema, marami talaga sila nag-apply this year. O marami Baka nagpa-ranking. sakali, no? Yes. Oo. Lalo po kagawad sa grades 11 and 12, dadami pa yung pangangailangan natin for senior high school teachers. Tsaka yan naman talagang vision ng ating senator na Lala Mo Friendship, yung talagang tataasan nila ang sahod ng mga teachers para hindi lamang optional yung pag-apply natin na kung saan wala nang mapasok ang work, sige na nga mag-teacher na ako. Parang ganun. Yung- 'Di ba ngayon, tingnan mo, Yung talagang sinasabi ni, cream of ng the ating, crop. Senator ang- Gordon yes. nung kampanya, no? Na So pagbibigay ng magandang sapat ano rin yan. na, May quality. Yes. Remuneration. Yes, Yes. sweldo sa ating mga kaguruan. Ayun. Meron ka pa bang katanungan? Ako may last na yes, sigurong friendship, katanungan kay Sir Tadeo. Ang tanong ko lang po, Sir, di ba naalala natin last year, super taas ng baha. Ngayon po ba ay ready na ang mga public schools natin? Actually, ang focus po ng ating Nasunod Brigada Eskwela ngayon ay making our schools safer. Yun po yung tema ng ating Brigada Eskwela. Brigada Kung kaya Eskwela, yung no? ating mga dating offices na nasa kasi yung baha hindi po natin controlled. Exactly. Hindi natin makokontrol yan. Therefore, meron po tayo nagiging proactive yung ating mga school heads kung saan yung mga pwedeng masira, halimbawa records, department nila. So yung iba, inilagay na sa second floor, yung mga offices, yung medyo mabababa, medyo tinaasan. Okay, yun po yung ilang measures na ginawa ng ating mga paaralan. Hopefully naman friendship hindi na maulit yung nangyaring pinakamalalang baha Yes. sa kasaysayan ng Olongapo last year, no? Sana nga. Sana nga. Anyway, Doc Roderick Tadeo, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Nasa inyo po yung huling pananalita kung meron pa po Hingian kayong na mga natin. announcement na kailangan para po sa ating mga Bilang kabataan. kinatuan po ng ating Schools Division Superintendent sa Division po ng Olongapo City, akin pong hinihimok lahat po ng ating stakeholders, lahat po ng mamamayan ng Olongapo na gustong tumulong po sa ating mga anak sa pagbubukas ng klase sa June 2, na tayo po'y dalhin po natin ang ating mga walis tambo or anumang bagay na pwede po nating madala kasama ng ating mga resources, at tumungo po tayo sa ating mga paaralan upang tumulong sa paghahanda para sa pagbubukas ng klase sa June 2. Sa Then June 2, mamaya po may meeting po sa Olongapo City National High School. Ito po yung Uplan Balik Eskwela 2014 upang ito naman po relative po sa enrollment coming next week to address the concerns during enrollment. Okay, marami pong salamat, Sir Tadeo. Thank you, sir. At napaunlakan nyo kami. Babalik po ang Sangguniang Monitor pagkatapos ng ating paalaala. Sir, thank you. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770.
Noong unang panahon, sa baybayin ng Olongapo, kay daming maliliit na bangka na gamit pangisda. Sibit-sibit kung tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, bahagi na ng mayamang kultura ng bayan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Tayo namang ngayon, balik tanaw sa sibit-sibit, awitan, sayawan at kasayang tila walang hanggan. Sibit-sibit kung tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, ala-ala sa munting banggang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Mga pare, mga mare, mga bata't matanda, sibit-sibit ay ipagdiwan, pagsaya tayong lahat. Oh! Tayo namang ngayon, balik tanaw sa sibit-sibit, awitan, sayawan at kasayahan tila walang hanggang. Sibit-sibit kung tawagin, sibit-sibit, sibit-sibit, ala-ala sa munting bangkang kinakinabangan. Sibit-sibit, 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 sibit-sibit. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor and Friendship. Meron tayong, dumako na tayo sa ating segment, Balitaan at Usap-Usapan. Yes, sa ating national news. Yes. Ito po ay galing sa interaction.com, the online news portal of TV5. Due to the delayed release of reimbursement for social services rendered, the 600 members of the Private Hospitals Association of the Philippines, Inc. or PAPI, nationwide, may not honor benefits of PhilHealth. Ito po yung Philippine Health Insurance patients. Sabi nila, by this week, private hospitals will accept PhilHealth patients, but they will not remove the PhilHealth part in their bills to have money to pay the salaries of employees and suppliers. Sabi na kanilang PAPI president, si Rustico Jimenez. This means patients will have to shell out for the PhilHealth share in their hospital bills and then apply for reimbursement directly to PhilHealth. Ako, bad news yan para sa ating mga mamamayan. We are doing this so that hospitals will not close and still serve the patients, sabi ni Jimenez. The reimbursement kasi daw po is taking at least 6 months and have adversely affecting private hospitals' operation. Sabi nila, hospitals are restless now because they have not been paid for at least 6 months. They also have to pay their bills like the water and electricity, and they are running out of funds. Sabi po rin na kanilang presidente na Jimenez blamed the mismanagement of the government-administered PhilHealth. O yan. PhilHealth is mismanaged
and that they have the guts to give big bonuses to themselves while they cannot pay us. Sabi niya po. Yan po ay galing sa interaction.com. Nako, magiging isang malaking issue yan na friendship, no? Lalo na dito din sa ating lungsod na alam naman natin yung ating mga kababayan, kuminsan talagang umaasa lang sa PhilHealth, ano? Yung Yes. makukuha nilang benefits sa PhilHealth. Pero ito ay dun lang sa mga pribadong Yes, hospital, private no? hospitals. Oo, sa mga private hospital. Lalo na po doon sa 600 na members ng kanilang Private Hospitals Association. Pero madami-dami yun sa buong Pilipinas, ha? Nako, Diba? at kailangan tutukan ito, friendship ng ating government, no? Ng national government, dahil mukhang ang tingin ko ay mukhang ang nami-mismanage, no? Ang PhilHealth. Itong programa nila tungkol sa PhilHealth. So, dapat tutukan ito. Dahil ang yes. dahil ang mga kababayan natin na walang-wala na nandoon sa hospital, kailangang madala sa hospital. Yes, Sila at talaga yung yan nga yung una nating tanong sa kanila, 'di ba? Kung pupunta sila sa hospital ay may PhilHealth po ba? right. Oh. Yan. So alam natin na ganun ka-importante lalo na sa ating mga underprivileged na mga constituents. Yes. At sa iba pa pong balita, ito naman ay galing sa CSC o Civil Service Commission. Si Chairman Francisco T. Duque III reiterates government fight against red tape. Ayan. The head of office or agency shall be primarily responsible for the implementation of the Anti-Red Tape Act, sabi ni Chairman Duque, upon the release of CSC Memorandum Circular Number 9 Series of 2014, reiterating agency compliance with the landmark law aimed at curbing red tape and improving frontline service delivery. It is a command responsibility, sabi ni Chairman Duque, detailing that appropriate charges may be filed against the head of office or agency in case of failure to comply with the Anti-Red Tape Act. O yan yung ARTA rules. The memo enumerated other pertinent provisions of the ARTA and its implementing rules and regulations. Alam mo ba, friendship, yung Citizens Charter? This is an friendship? information billboard listing the step-by-step procedure of services available. The person responsible for each step, time needed to transact documents, and the documents required and fees should be posted at the main entrance or most conspicuous places in the office, written either in English, Filipino, or in the local dialect. So, isa yan sa mga requirement para sa Anti-Red Tape Act. Kung mapapansin mo, yung sa mga opisina natin, meron lalo na yung, halimbawa, business permit. Pagkuha ng business permit or location clearance, eto yung time, dapat yun yung sinusunod nila. Pag sinabi nilang 2 hours, 2 hours lang dapat yun. Yes, at ang laki kasi ng nawawala, friendship, no? Kapag yung red tape na yan, ang laki ng resources ng gobyerno ang nasasayang, no? At napupunta lang sa wala. Yes. Kung pananatilihin yung red tape na yan. Sabi pa, the office or agency shall review the Citizens Charter whenever necessary, but not less than once every 2 years. Heads of offices or agency which render frontline services shall adopt appropriate working schedules to ensure that all clients who are within their premises prior to the end of official working hours are attended to and served even during lunch break and after regular working hours. So, pag sinabing 5 o'clock, Oo. 5:01, wala talaga, sarado na, pati ilaw. Sabi dito, after regular working hours pa rin, pwede pa rin silang dapat asikasuhin. Employees or officers at the front line or those directly transacting with the clients shall wear an official ID card. Offices shall establish a public assistance and complaints desk which should be manned during working hours. I think sa mayor's office, kailangan to, yung complaints desk. Marami tayong complaints, Oo. pero hindi daw na-actionan. So, isang complaint active nila, pa ba yung complaints desk natin sa City Hall, friendship? yun nga po parang hindi nga daw na-actionan yung mga complaints nila. Yun ang complaint nila.
Alam mo, tayo mga public servants, lahat po ng mga nagtatrabaho dyan sa City Hall ay kailangan talaga ng konting sakripisyo, ano? Kaya po tayo nga tinawag na public servant. Yes, na talagang napakahirap maging public servant. Nako ha. hindi porke alas 12, kakain ka dyan at wala ka ng pakialam doon sa may urgent need na pagservisyohan mo. O hindi porke nag-alas 5 na, isasarado mo na yung window mo at wala ka ng pakialam. Meron pang nakapila sa harapan mo. Talagang sakripisyo yan. Yes, friendship. Ang nakalagay pa dito, fixing and collusion with fixers are considered grave offenses with a corresponding penalty of dismissal and perpetual disqualification from service. I repeat, perpetual disqualification from service. Pakiulit nga. Perpetual disqualification from public service. So, makinig yung ating Wow. mga public officials dyan. And syempre, yung ating mga employees na rin. Penalties for fixers are imprisonment not exceeding 6 years, a fine of not more than 200,000 or both, fine and imprisonment at the discretion of the court. The end goal of ARTA is excellent public service and customer satisfaction. The public must see improvements in their overall experience in transacting with government. CSC already started the report card survey for 2014, an annual nationwide client satisfaction survey to check agency compliance with ARTA. The following services office shall be subjected to the survey like BIR, GSIS, yung ating Pag-ibig, Land Registration Authority, LTO, Philippine Statistics Office, among others. Pati nakalagay dito, pati PhilHealth, NPRC, SSS, at iba pang mga ahensya ng gobyerno. At syempre, ang dati ang nakita ko doon, yung mga ating mga taga-survey, alam mo ba, friendship, hindi sila ay nag-a-act na kunwaring mga parang magtatanong ano po ba ang services o kaya ay kunwari client talaga sila at kunwari ay taga dito talaga sila, pero ang hindi natin alam ay sila na pala yung nagre-rate nung survey natin. Okay. Alam ba nila yung Surprise, ginagawa nila? surprise. Oo, Yes, 12 oo. o'clock ba ay inasikaso pa rin ako. So yun. At in fairness, mataas ang rating natin dati. Good. Dati. Yes. Sana ma-retain ngayon, ano, na ganyan pa rin. Kasi I'm baka sure yung iba dapat, dyan, diba? ang problema kasi, friendship, syempre, nagkaroon ng panibagong administrasyon, so maraming mga tao, lalo na ngayon, na mag-iisang taon na, no? Marami yung mga ipapasok dyan na talagang walang karanasan sa public service, no? Kaya medyo, yung mga ganyan, medyo ingatan talaga natin na hindi porke bago na yung mayor at basta-basta na lang magpapasok ng mga tao niya, no? Sa City Hall na wala namang qualification na maganda. Yun yung Ayun. dapat maingat tayo doon. Siyempre. At dapat ma-maintain natin yung mga good housekeeping natin. Dapat Yes, pataas oo. pa tayo ng pataas, di ba? Yes, at hindi bumababa. Yes. No? Kasi total na ilagay na yan sa ano, may pundasyon na, no? Na gagawin lang ay susundan, no? Yung mga pundasyon na entrench niya dyan sa ating pamahalaang panglunsod. So, yan yung ating national news, friendship. Yes. Balitaan lang natin sila na kahapon tayo ay nagpunta sa Brigada Eskwela para Yes, sa opening ng na ginanap sa Olongapo City National High School. It was attended by Principal Leo de Guzman, si Pres Oliva, na kanina ay nandito. Yung tatay ng ating champion Yes, sa taekwondo. parents, teachers, some students, tsaka syempre yung officials ng Barangay Istapinac, headed by Kapitan Barangay na Captain Meng Buenafe. Yan. Masaya, Ayun, di ba? at, nandoon tayo, nauna tayo doon, si Vice Mayor Rodel Cerezo. Maagang 7:30. At 7:30 pa lang ay nandoon na. Actually, yung program ay nagsimula around 8:30 na, friendship, no? I think it's Oo, 9 na nga. Kasi yun may na mga nga, hinintay pa, di ba? So may programa po doon, nagsalita po yung ating syempre yung principal ng OCNHS, yung head ng Parents Teachers Association. Tsaka yung DRRMO Oo, yun na ni-represent ni Sir Monhe. And yung mismong barangay captain Si ng Glenn yes. Monhe. Oo, yung barangay captain din ng East Tapinac ay Yes, si Cap Meng nagsalita Buenafe. rin. Oo, si Cap Meng. And eventually, pagkatapos po ng program ay dumating po yung ating city mayor kasama po yung ilan naming kasamang mga konsehal. At
ayun, nagkaroon ng photo op. Yes. At syempre dun sa mga gusto pang mag-donate ng pintura, walis tambo, or anything, or gustong tumulong man lang, ay pumunta lamang sa kanilang pinakamalapit na eskwelahan at syempre kausapin po ninyo yung mga teachers doon at yung principal, di ba po? So marami yan, friendship, na gustong tumulong dyan eh. Yung mga magulang na medyo merong libre yung kanilang panahon. At gusto rin naman nila, di ba, na makita ng mga anak nila pagpasok ng klase ay malinis at maayos yung kanilang mga classrooms, no? At yung kabuuan ng kanilang eskwela. Kaya marami ang gustong mag-volunteer dyan. At ang Olongapo naman, parati nating sinasabi na talaga namang yung diwa ng voluntarismo ay Yes, the talagang volunteer buhay na buhay. city. Oo, dito sa lungsod ng Olongapo. And Kagawad, meron po ba tayong mga topic? Nangyari din nung last May 15 to 18 sa SBEC o Subic Bay Exhibition and Convention Center. Isang international event po ito. Ito yung World Tournament Philippine Open Challenge by International Table Tennis Federation or Wow. ITTF. Ito ay it was participated by 12 countries. Among them are Philippines, Singapore, and Japan. So, nung first day, 16. Yung second day, nakapunta ako dyan na napanood ko yung Singapore and Japan. So, lahat daw ng Singapore players ay nanalo except doon sa ang nakalaban galing sa Japan ay 13 years old lamang. Wow! Oo. So, pero ang gagaling nila. It was hosted by Korsky San Jose. Tapos yung mga winners ay hinihintay pa natin kay Miss Gladys Escasa na isa sa mga organizers. Yes, the Miss Gladys Escasa. Yes, International Table Tennis Federation. So, Ayan. malaking event pala yung hinahawakan ng ating kaibigan na si Gladys. Ito ay live stream dati sa ittf.com. Yun yung sa table tennis. At sa iba pang balita, friendship, gusto rin natin ibalita sa kanila na nag-release na ang Civil Service Commission or CSC ng mga Civil Service Exam Paper and Pencil Test Oo. last April 6, 2014. Also known as Career Service Examination. At ito ay nilabas nila kahapon, May 19, 2014. List of passers out of 200,000 examiners or examinees who got at least 80% average grade. Ang passing pala ngayon ay 80%. Napakataas, no? Tumaas, oo. For professional and sub-prof levels are released online. So, kung gusto nyo pong tingnan ang inyong pangalan, mag-log on lamang po sa www.csc.gov.ph. Yung CSC stands for Civil Service Commission. At ito po ay mayroon rin silang nilabas nung May 18. Yun naman pong nakapasa sa Fire Officer Exam or FOE and Penology Officers Exam respectively. So, yun. Aha. Okay, curious ako, Kagawad. Ilang kaya sa mga tiga Olongapo ang kumuha ng exam na ito at Ilan na nakapasa, oo nga. Diba yung mga iba ay ang tagal-tagal ng hindi pa ma-regular kasi kulang pa sila ng civil service exam nila. Oo. Yun, kaya pinapaalala natin, lalo na yung mga nagtatrabaho dyan sa City Hall, na kumuha po kayo, no? Dahil ito ay gagawing mas mataas yung inyong posisyon at Yes, mas at pwede may pa silang pinanghahawakan, ma-permanent. maging permanent, oo. Yes, Kapag at syempre, merong, pinapaalalahanan din natin ang ating mga listeners and televiewers na yung COMELEC registration ay ongoing pa rin po. Sa Yes. mga hindi pa nakakapagpa-register sa COMELEC ay pumunta lamang sa City Hall. At mamayang gabi, friendship, pumunta ka ha sa Capstone Graduation Day, 6 p.m. sa Convention Center. convention pala ito. At available pa raw, sabi ni Sir William Ramos na siya rin may nagmamanage ng iFocus, ay meron pa rin daw po siyang ino-offer na scholarship para sa ating mga mamamayan. At kasabay nito, siguro after Capstone ay dito na tayo dumiretso sa last canvassing and coronation night sa Santa Rita, bandang alas 6 ng gabi. So kasabay siya, pero I'm sure anong oras na yung mag-start. Sanay naman na yung magsasabi, mag-a-announce ang 6 p.m. ang start, pero
late na parate nag-start friendship. And of course, pag-usapan din natin friendship, yung nangyaring public consultation noong Saturday na pinatawag ng ating kasamang konsehal na si Attorney Noel Atienza tungkol sa plano ng pagtatayo ng SM Complex dito sa area ng Marikit, ng Gordon College, ng Convention Center, etc. So ano bang mga feedback mo dyan, friendship? Sige, mamaya po interviewin natin yung isa sa mga pumunta doon sa public hearing na yun, di ba? Oo. Siguro ay mag-break muna tayo. Yes. At pag-usapan natin pagkatapos ng Yes. break. Magbabalik po ang Sanggunian Monitor. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yes, nagbabalik po ang Sanggunian Monitor at bago natin pag-usapan yung nangyari noong
Sabado doon sa public consultation ay pinatawag ni Konsehal Attorney Atienza, no? Friendship, meron muna tayong mga nag-text at mga babatiin, mga individual. Yes. Dahil naman ito po yung aming mga suki na sumusubaybay sa aming Sangguniang Monitor tuwing Yung Tuesday isang and nag-text Thursday. dito, mamaya ikakapanayamin natin si Sir L. Latinaso na siyang dumating nga doon sa public hearing. Oo. Meron nag-text dito sa 0999-888-6509 na hotline natin. Ang sabit po ay pakibati naman po si Vincent na aking panganay. Sana po ay magbago na siya. Vincent, magbago ka Oo. na raw. Yes, kasi si Vincent, ayan ha. Tapos sabi naman po dito ng 0906-292-1239. Good PM, pakicheck po yung sa Santa Rita kung sino yung babaeng nasa tarpaulin. Tinadtad ng mukha niya sa may Amapola at may banner pa siya. Di naman siya taga Santa Rita. Ayan, Ayun. napansin ko rin yung kagawad kagabi, no? Sabi ko, bakit ang daming tarp na yung merong isang babae doon na andun yung mukha niya at saka yung pangalan. Hindi nga nag-sync in yung pangalan sa akin. So, sabi ko, ano ba yun? Sino ba yun? Sabi ko, mukha atang tatakbong next barangay captain ng Santa Rita yan. Pero titignan natin, pag-aralan natin, magre-research tayo kung Oo nga. sino po yun. Dahil kami rin ay nagtataka. Ako po, tiga Santa Rita na ako, pero nagtataka ako kung bakit natadtad ng tarpaulin. Third term na nga pala ni Cap Jer Yes, Bakay, no? oo. So, baka nga. So, tingnan tingnan natin natin. kung sino. At syempre, binabati rin natin yung Pag-asa at mga officials ng Banikain. Ito, so, itong dalawang barangay na to ay pupunta sa kanilang seminar. Papuntang, I think, Palawan yata. Na, syempre, yung national agency natin, nakuha sila yung nag-organize nito. So, binabati lahat ng officials ng Barangay Pag-asa at Barangay Banikain at sana po ay mag-ingat kayo and have a safe flight. Ayun. Oo, dito naman sa Globe, ating SIM, Friendship, galing sa 2018. Gandang hapon po, pwede po bumate. Araw-araw po kami nanonood sa inyo. Babatiin ko lang po ang aking anak na si Erica May Bruan na magbe-birthday sa May 27. Ba, At pati malapit mga na. auntie ko na si Auntie Chato, Auntie Inday, Meth, Beth, Jeline, mama ko na si Gieta at asawa ko na si Bert na magtitinda ng fresh buko. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, minabati rin natin yung sa mga taga Cristobal, sina Ate Glo Sevilla. Lagi raw silang nanonood at nakikinig sa atin. At kanina nakita ko si Cyberbugs at Uy! Birthday ba? advance happy birthday, Advance. May 22. Yes. Pero ngayon ay nagdiriwang ng karawan sina Cap Donald Aquino ng West Tapinac, Kagawad Gloria Gedaria ng Kalaklan, at ang aking ka-singles for Christ na si Melanie de la Cruz at ang napakagaling sa table tennis si Franchelle de la Cruz. So, happy birthday. Yes, binabati rin natin, Friendship, yung ating mga kasama sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo. Nakikinig sila, yung aking mga kapitbahay sa Bigonya, sa Santa Rita, nakikinig sila malimit dito sa ating Sangguniang Monitor. Ayan. So, And- siguro pwede na nating kausapin. Yes, oo. L. Latinaso, andyan ka pa ba sa linya? Magandang hapon sa'yo. L, pakiayos lang yung ating linya ng... Ayan. ayan. Hello. Hello, Kuya L. L? Nandiyan ka pa ba sa linya? Hello? Mukhang kailangan siguro nating sige. tawagan ulit. Friendship. Anyway, habang tinatawagan po ni Friendship, kasi nga po, ang magbibigay lang po tayo ng konting background tungkol po doon sa pinatawag na public consultation ni Konsehal Attorney Noel Atienza noong Sabado. Unang-una, Friendship, di ba naalala mo nung nagkaroon tayo ng programa last Thursday dito sa Sangguniang Panglunsod ay ibinigay sa atin. Doon lang natin natanggap yung patawag ng public consultation. So parang tingin ko parang medyo late na yon para sa Sabado kasi parang lumalabas Thursday afternoon nila inilabas yung letter na nagsasabi nga na magkakaroon ng public Ayan. consultation ng Saturday, no? Yes. Saturday ng umaga at alas 8, no?
natatandaan ko sa atin sa Sangguniang Panglungsod, bihira tayo magpatawag ng public consultation ng Agad-agad, weekend. yes. Oo, Yes, at, isa pa yun. At dapat may napakaaga. 10 days posting. Yun, bago, yun ang ano. So may Yes. may proseso po no na sinusunod sa pagpapatawag ng lalo na Public ito. hearing, Napaka-importante po nitong public consultation, public hearing. na So, ito. nasa linya na yata natin si Sir El Latinaso. Yes, El, andiyan ka na ba? Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Councilor Edic and Councilor El? Beth, Yes. sa ating mga listeners. Yes. Hello. Yes, El. Opo, magandang hapon po sa inyong dalawa, Councilor Ted and Councilor Edic. Magandang hapon. Magandang hapon po, pati po sa ating listeners at taga-subaybay ng inyo pong programa na Sangguniang Monitor ng SBC 22. Magandang hapon din po sa inyo lahat. Yes, El, isa ka sa pinalad na makapunta doon sa public consultation na pinatawag ni Konsehal Atienza, at ito ay tungkol nga doon sa balak na magtayo ng SM complex o mga condominium hotels diyan sa area na kung saan nandyan ang Marikit Park, ang Gordon College, ang Convention Center at iba pa. So, pakibalitaan naman kami, paki-update kami, El, kung anong nangyari doon sa naturang public consultation. Yun po, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, yun nga po, nagkaroon nga po ng public hearing noong pong Sabado, nagganap ng alas na umaga na nagsimula po ng halos alas 9 na. So, pinalakay po doon yung balak ng ating syudad din dahil nga po doon sa ating unsolicited proposal na natanggap mula po sa SM Prime Holdings. Kung ano po ba yung gagawin doon sa KBG Complex na kung tawagin ito yung government center ng Olongapo City, kung saan dito natin makikita yung Marikit Park, yung Convention Center, yung Museum, Gordon College, at saka po yung ating isang opisina po doon sa Disaster Risk Reduction Management Office po ng syudad. So tinalakay po dito kung ano po yung plano, kung ano yung masasakop. At ako nga rin po ay nagulat sapagkat meron din po pala mga bahay na tatamahan doon sa planong development. Yung bandang etat siguro, no? Sa proposal ng SM. So may mga bahay po sa matatamaan sa within that area. So nabanggit din po doon na kung sakali pong matutuloy yung binabalak na development, ililipat daw po ang dari sa etot. Kung mapapansin niyo po doon sa Papinak Oval Track, may makikita po tayong bleacher doon. So doon po nakaplano na ilipat ang Gordon College. Ngayon naman po, nag-discuss din po na yung Convention Center at Museum ay maipapasok po doon sa loob ng structure ng SM. So ang incorporate. kabilang po doon sa proposal ng SM ay magkakaroon po sila ng isang parang condo type hotel sa likod po ng Marikit Park na ang katabi rin po nun ay isang BPO center, at yung malaking portion po, yun po yung gagawin ng SM sa may area ng Convention Center hanggang harapan. So, na-discuss po doon na yung Marikit Park po ay hindi daw gagalawin, bagkus pagagandahin pa. So, may mga tanong po tayo tungkol doon sa issue na yun. Siyempre po, kung ang Convention Center po mapapasok doon sa loob ng structure ng SM, so ang magmamanage pa rin po ba doon ng city, pati yun sa museum. Kasi tinanong din po yan ni dating councilor yung Ilanes, saan mapupunta museum. Kasi po doon sa proposal na ipinakita, hindi po nakikita yung floor plan. So saan po mapupunta yung mga mawawalang opisina. So hindi rin po na-i-discuss doon kung magkano po ba ang babayaran na utah ng SM. So, hindi rin po natalakay yun doon. Kasi po, yun po yung mga mahalagang usapin. At ang isa pang mahalagang usapin po dito, paano po yung listing ng government center. Dahil ito po ay under ng isang presidential decree. So, hindi po sapat na ordinansa lamang po na i-reclassify yung lote. So, kailangan po ito ng approval ng Malacanang. Tama. So, tinatanong din po natin, ano na po ba yung kasalukuyang ginagawa ng konseho para po ma-ilip ito. Pero may punto rin po tayo dito. Bakit po kailangan pa nating ilip yun, yung reclassification of land, samantalang meron naman po tayong bagong batas na tinatawag nating Build Operate Transfer Scheme. Na kung saan mas makikinabang po ang ating ang pamahalang lungsod. Kasi tulad din po ng sinabi ni
dating konsehal Yang Ilane, papaano po kung kailanganin ulit ng local government yung lote? Hindi niya po ito mababawi kung nasa usapin final lease agreement. So ito po yung mga dapat na tinatalakay din po sa loob ng konseho. Dapat masagot. Kasi po hindi rin po nasagot dito yung relocation plan ng mga taong patamahan din dun sa So wala gilid. wala pa yun. Okay. El, magko-komentaryo kami diyan, ano? Maraming salamat sa iyong update. At oo, sige, pagkatapos ng ating pag-uusap, kami naman ni Councilor Tet ang magsasabi ng aming mga saloobin Yes. tungkol diyan sa Opo. naganap Opo. na public consultation. Kuya El, tanong ko lang, mga sa tansya mo, ilan ang dumalo doon sa public hearing? Siguro hindi naman po bababa ng 100 ang taong pumunta po doon sa pinatawag na public hearing. Ang nagtataka lamang po kami, hindi rin naman po, dahil hindi rin ganong informed yung ibang tao, yung mga mahalagang sektor po na lipunan, hindi rin gano'n pong nakapunta. Napapansin niyo po, wala po yung ating mga high-fees doon. Wala pong Dapat may representative sila. Dapat Oo. well represented pag public hearing. Ayun nga po. Kahit po yung ating pong mga sektor sa sa urban poor, hindi rin po natin ganong nakita doon. Oo, yung mga businessmen, Nakita po natin yung mga residences. Oo, yung mga businessmen, yung mga MOXI members and officers. May mangilan-ngilan po na mga miyembro ng nasa business sector. O kung hindi man po miyembro ng MOXI, may mga nandoon din po naman na nakinig na galing sa business sector. Lalo na po yung ang business actually nakita ko doon isang kaibigan natin na taga-Bare, na may hari din ng hotel. So nakita naman natin siya doon at nakinig. Okay. Kuya El, paano nyo nalaman yung public hearing? Ito lamang matatandaan niyo po lang. Tayo po ay naging guest din po ng Sangguniang Monitor at nanawagan po tayo na sana magkaroon ng public hearing. After 2 days po, bigla na lang po lumabas sa Facebook na meron na po pa ng planong public hearing. So ito po ay madalian. Ito ay biglaan na public hearing. Yes. Alam mo po ba, Kuya El, na nung Thursday lang na ipa-receive yan sa City Council. So, mantakay mo, 2 days bago mag-public hearing, di ba? Yun nga rin po yung natin sa nagpatawag ng public hearing na sa susunod po ay sana pag nagpatawag naman po ng public hearing 10 working days notice. Dapat Yes. naman po, may Yung atin posting din na po gano'n. iniimbitahan, meron din naman pong mga prior schedule na dapat puntahan. Yes, Marami nga nag-PM sa akin sa Facebook, L, na nagsasabi na kailan ba mauulit yung public consultation kasi hindi naman namin parang masyado ng huli ng ibinalita at hindi agad namin nalaman. So, isa dyan si Fernandito Llanada, no, na concern din sa kung ano yung mangyayari dyan sa area na yan. So, sinasabi niya, Kagawad, kailan ba ulit magkakaroon ba ng pangalawang public consultation o public hearing? So, marami sa mga kababayan natin ang interesado talaga na umattend, no, at ibigay yung kanilang saloobin dyan, pero wag naman biglain sana. Yes. At sana sa susunod na public hearing, hindi lamang well-informed yung ating mga constituents, kundi lahat ng kailangang information, katulad nga kung magkano yung pag-list nila or saan ba talaga i-relocate yung ating mga mawawalang government offices like the museum, yung public library, syempre yung Gordon College, Convention Center. Dapat may plano na o sabihin na ng SM mismo. At sana sa susunod, parang ako sa tingin ko, sa pansariling opinion ko, kung wala na talagang public hearing na susunod dito, sa tingin ko ito ay formality lamang, hindi talaga public hearing. Sana naman po, hindi po maging sa gano'n. Kasi tututusin po ng public hearing, ang isa po nalimutan na gawin dito ay magkaroon ng division of the house. Actually nga po, napuna po natin yun nung mag-divide sila ng kung tinatanong na po yung ating mga umattend doon kung payag po ba o hindi. Hindi pa po nagko-question and answer. Ayun, na pong magbilangan. Siyempre mukhang nag-react po tayo doon, kaya po naipitigil natin yung bilangan. Kasi kailangan muna po masagot yung mga katanungan ng taong bayan bago po tayo magbilangan. Precisely. So, natuloy yung bilangan, El? Nagbilangan ba? Magbibilangan po sana. So,
ako ngayong kamay, nag-react po tayo. I see. Ano ba, bakit yung magbibilangan? Hindi pa nga tayo nagpapasangan. Exactly. Dahil muna tanongin natin yung sentimiento ng taong bayan. Bago Yun po nga, tayo diba? mag-ano. At in the first Pagbilangan. place, marami pang akong katanungan din dyan. Unang-una, may ipinasa sila nung April na ang City Mayor Roland Paulino ay binibigyan ng authorization ng sanggunian to negotiate with any entity. Ibig sabihin, may panawagan tayo na welcome kung sino man magde-develop ng KBG complex. Tapos, pagkatapos ng isang linggo or 2 weeks, ay biglang ina-accept natin ang unsolicited proposal. So, sa akin ay malaking katanungan yun. Hindi na siya magiging unsolicited proposal kasi nag-open na ang ating mga officials na kung sino o nag-welcome na sila kung sino pang gustong sumite ng kanilang mga proposal para sa development ng area. So, hindi na yun technically ay unsolicited. Oo. Dahil sinulisit na ng city government. Diba At po? resolution na nga yung ipinasa nila. Yes, So, paano yes. pa magiging unsolicited yun? Diba? Actually, So, si Councilor, natanong din natin yan. Yan tanong na yan. Bakit SM lamang po ang kinakausap ng ating lokal na pamahalaan? Samantalang meron pa pong ibang developers. Oo. So, ang pinakampo ni Councilor Jong, nung siya po ang sumagot, sumulat daw po siya sa Ayala. Na hihingi din po kung sakaling gusto nilang magkaroon din ng proposal para po doon sa area. Ang sagot lamang po ni Councilor Jong, hindi pa daw po sumasagot. So, sa dami po ng developer sa Pilipinas na pwede mag-develop ng area, siguro naman po, kahit pa paano may mga sasagot. Meron pa tayo Robinson. Maraming interesado developer dyan. dapat natignan. Actually po, nung inopen po natin yan, ang SM biglang sinabi, kung ganun pala, di pati yung Civic Center, papaayos na rin nila. So, yun yung sinasabi natin. Kung i-open natin to sa lahat ng developers, makikita natin kung sino ba talaga yung may mas magandang plano para sa Yes. lugar. Hindi yung isa lang ang kausap natin. At Kuya El, nakita ko rin sa kanilang proposal, yung inaccept ng City Council na majority dati, ay 20 pesos per square meter lamang. So, I'm sure, syempre, napakababa niyan, di ba? Dapat ay siguro, Actually, from Moxie, siguro, kaya-kaya nila, kahit 21 pesos per Kasi square sa meter. SBLE, magkano? $4, di ba? May nakausap po akong businessman din. Ang Oo. sabi niya dapat, Oo. kung magbabayad po ang SM, dapat pareho doon sa valuation of land na pinapatupad ng ating city. Para Oo. hindi naman tayo lugi. Tama. Kasi kung babayaran niya lamang po ng 20 pesos per square meter, magkano lang po ang kikitain niyan sa isang taon? Oo. So dapat isabay ito doon sa valuation of land, nakatabi ng lupa, which is halos business sector, business district naman yun. So dapat doon natin ipantay yung babayaran nilang lease. Tama yun. At yung suggestion ng kanilang legal officer, di ba, Friendship Tet, Yes. nagawing 70 o 75. 75. Napakababa pa rin, no? Kung tutuusin. Yes. But anyway, El, maraming salamat ha. Medyo gahol na kami sa oras. Oo, siguro Maraming ipagpapatuloy salamat namin po, to ni Councilor. Consel. Yes. po. So, mag-update tayo sa isa't isa. Yes. Thank you, El. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Okay, yan po ang ating kaibigan si El Latinaso na nagkapalad na maka-attend ng public consultation sa Olongapo City Convention Yes. Center na pinatawag ng ating konsehal na si Noel Atienza. So marami kaming tanong diyan. Siguro blessing in disguise, Councilor Tet, na hindi tayo nakapunta, no, dahil meron tayong mga iba pang inasikaso. Dahil kung nandoon tayo magmumukhang binibigyan natin ng ano ba ang tawag diyan, ng legalidad o ng yung Oo nga. official face yung public consultation na yan. So gahol na babalik tayo muna. sa oras. Councilor Tet, meron ka pa bang ibang mga panghuling gustong sabihin bago tayo tuloy magpaalam? Okay, so next week talakayin natin yung ating featured article na 10 things the greatest leaders of all have in common. So baka kailangan natin yan para maging talagang effective leaders tayo at sa lahat ng mga nakikinig at taga-subaybay natin. Siyempre maraming salamat sa lahat
At sana po ay tutukan nyo pa rin kami next week. Oo, Konsehal, bago tayo, wait, Yes. bago tayo tuloy magpaalam, basahin ko lang yung pinakahuling Okay. text, no? Galing sa 3113, good PM po. Gusto ko lang po batiin ang pamunuan ng FOTODA, FOTODA, ng Old Cabalan na nagpapatupad ng disiplina sa mga drivers ng light blue trikes. Mabuhay ka, President Bobby Rivera. Wow, yun Pres po, may Bobby text. Rivera. So again, maraming salamat, Congrats. Konsehal. At meron pa pong isang nag-text dito. Basahin ko na rin lamang po, Oo. ha. Sabi po dito, ang panghuling number ay 1782. Ang sabi po dito, ang dami po ngayon, nagpaparamdam, ang layo pa ng botohan. May mga nakakalat na kaagad ng mga mukha sa iba't ibang lugar ng Santa Rita. Akala ko po ba ay bawal ang epal ngayon sa Olongapo. Nako. At may isa pa po, hindi ko na babanggitin yung number. Sabi po ay bawal ang epal, pero bakit po sa mga tricycle ay Nako, nakikita pag-usapan natin yan ang sa mga mga susunod. tarp ng ito ang mayor ko. Yun lang po. Yun, oo, meron. Marami na rin tayong napapansin. At pag-usapan natin yan sa mga susunod na talakayan natin dito sa Sangguniang Monitor. So again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito po ang inyong konsehal, Friendship Edic Piano, na At it- nagsasabing good skills and Godspeed Olonga po. At ito naman po si Konsehala Ted Marsan, nagsasabing sama-sama tayo sa pag-unlad ng Olongapo. Yes, maraming salamat po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal.